kasi. Para katulad dun sa hayop na sinasabi ng 3 binatilyo. Mapayat, tapos mahahaba yung mga paa. O ano tanda? Masaya ka na? Natutuwa ka makita akong nagbago anyo? Pues, sulitin mo na. Papatay talaga kitang pakialamero ka. Masasabi mo pa ba yan kung sabay-sabay kami aatake? Mga kasama, sugod! Isang magandang araw po sa lahat ng mga kayanggaw na nakikinig sa channel na ito. Simula pa noon, fan na talaga ako ng mga kwentong kababalaghan. Kasi ako mismo, may karanasan ding nangyari noong 18 anyos pa lang ako. Upang mas maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Angelito at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oo. Bilisan mo, Tolits, baka katakas na yung cobra eh. Oo na. Bagal mo kasi. Mag-jetta ka na kasi para hindi ka mahirapang tumakbo. Walang ya. Oo na lang, sige na, palibasa kasi macho ka eh. O edi ko na. Kaya nga mag-jetta ka at mag-ehersisyo para hindi puro taba yung katawan mo. Angelito! Angelito, tulong! Tolits! Ano? Palaka! Huli na para makailag ako nang bigla akong dinamba ni Tony. Imbis na buhatin ko siya, pareho pa kaming natumba dahil sa sobrang bigat niya. Napadaing ako at napapikit nang maramdaman kong tumama ang likod ko sa isang tuyong sanga. Pagdilat ko, saktong bumungad ang mukha ni Tony na sobrang lapit. Pareho kami natigilan. Nanlalaki ang mga mata. Nang makahuma ako, agad ko siyang tinulak palayo. Saktan ang likod ko. Taragis naman oh. Malis ka sa ibabaw ko. Naku Tommy, bigat-bigat mo. Sorry naman, pasensya na. Kasalanan kasi nung palaka eh. Laki-laki mong tao, takot ko sa palaka. Akala ko ba brusko ka? Nagulat nga lang ako. Ito naman, ayun tuloy, nakawala na yung cobra. Peste. Maghanap na lang tayo ulit. Marami pa naman dyan eh. Oo nga, pero paggabi na eh. Baka hanapin na ako ni Lolo Ingo. Hindi, umuwi na tayo. Baka mamaya may makita pa tayo habang naglalakad pa uwi. Napangisi na lang ako nang mapansin kong namumula ang mukha ni Tony. May pagka-tomboy kasi ito si Tommy. Kaya parang na-weirdoan siya sa nangyari. Hindi siya makatingin ng diretsyo pero hindi ko na siya inasar. May pagkapikunin kasi siya, kaya hinayaan ko na lang. Bandang 6:00 na ng gabi nang makauwi kami. Sa kasamaang palad, isa lang ang naiuwi naming cobra dahil nakatakas yung isa. Mabuti naman at naka-uwi na kayo. Abay, nag-aalala ako sa inyong dalawa. Akala ko hindi kayo makakabalik din eh. Lolo naman eh. Bakit naman po ganyan yung iniisip nyo? 6:00 pa lang naman ah. Gabi na yung 6:00. At sa ganitong oras, nagsisimula na magsilabasa ng nilalang ng dilim. Pareho kaming natahimik ni Tommy. Sa lugar namin nung panahong yun, talamak ang mga kwentong kababalaghan. Pero sa awa ng Diyos, ni minsan hindi pa kami nakakasagupa ng mga nilalang gaya ng laman lupa, engkanto o di kaya aswang. Pasensya na po, Lo. Sige po, bukas hindi na po kami magpapaabot ng 6:00. Siya, sige na, tumuwi na kayo. Baka hinahanap ka na ng nanay mo o ito ang bayad sa kobrang nahuli ninyo, ha? Maraming salamat po, Lolo. Alis na po ako, ha? Oh, ingat ka paring Tolits ha. Baka mamaya may makasalubong kang aswang dyan. Loko, ako pa tinakot mo. Ikaw nga itong takot na takot sa kaliit-liitan na palaka eh.
O ayan na naman kayo sa asara ninyong dalawa. Sige na, umuwi ka na. Masyado nang madilim sa daan. Ay, may dala ka bang flashlight? Opo, meron po. Mabuti naman. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Hindi naman ako takot sa mga nilalang noon dahil nga hindi pa ako nakakakita ni isa. Halos lahat ng nagkukwento tungkol sa mga kababalaghan ay mga matatanda. Kaya iniisip namin na panakot lang nila yon para hindi kami lumabas sa gabi. Talamak din kasi noon yung mga masasamang loob na nananamantala, hindi lang sa mga kabataang babae, kundi pati na rin sa mga kabataang lalaki. Nay, nandito na po ako. Angelito, anak! Diyos ko, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Hindi mo ba alam yon? Pasensya na po, Nay. Hinabol pa po kasi namin ni Tommy yung kobrang nakatakas eh. Kaya nakarating kami sa pinakalooban ng gubat. Bakit ba sa lahat naman ng trabaho yan pang nakahiligan mo? Makamandag yung mga kobra na yan, delikado yan. Alam ko naman po yun, Nay, pero nag-iingat naman po kami ni Tommy. At saka may gamit kami para hindi kami basta-basta lang makagat ng mga kobra. Hay, asya maglinis ka na ng katawan at nang makakain na tayo. Abay, dapat alas 5 pa lang naghahapunan na tayo eh. Masyado ng gabi. Ay, naku ka talagang bata ka. Kaagad akong tumalima sa utos ni nanay. Pagkatapos ay sabay kaming naghapunan. Dahil sa sobrang pagod, mabilis din ako nakatulog. Ngunit kinabukasan, umagang-umaga pa lang, nabulahaw na ang tulog ko dahil sa komosyon sa labas ng bahay. Ay, ano ba kayang pinagkakaguluhan nila sa labas? Kaya aga-aga nang bubulahaw ng mga natutulog. Ano bang nangyari, Isko? At saan dadalhin yung mga binatilyo na yan? Ang sabi dadalhin sila sa albularyo. Ha? Bakit ano ba nangyari sa tatlong yan? Hindi raw nila makausap na maayos eh. Parang nawawala sa sarili. Agad na nagpanting ang tenga ko dahil sa kuryosidad, lumabas ako ng bahay para makisali sa usapan. Gusto kong malaman kung saang albularyo dadalhin ang tatlong binatilyo. Maaga-aga naman ang komosyon na yan. At ang aga-aga mong nagising Isko ah. Sa pagkakaalam ko, tanghali ka kung gumising eh. Nagising lang naman ako kanina nung dumaan yung mga kabaryo natin eh. Tapos nagpupumiglas yung tatlong binatilyo habang sinasakay nila sa karosa. Oh, ano naman daw nangyari dun at bakit sila nagkaganon? Yung sabi, naghahanap daw sila ng gagamba kagabi. Tapos nung napadpad sila sa bukid ng mga Efren, bigla na lang daw silang nakakita ng kakaibang hayop. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kaya ikaw, Angelito, ha? Wag kang magpapagabi, baka magaya ka dyan sa kanila. Isko, ano raw ba yung tsura ng hayop na yun? Hindi raw malinaw eh, basta mapayat. Akala nga nila aso, pero nung paalis na sila para magpatuloy sa paghanap ng gagamba, bigla raw tumayo yung hayop tapos sinabol sila. Siyempre tumakbo sila, hanggang sa makarating sa Nyugan. Doon daw biglang humaba yung mga braso at binti ng hayop. Diyos ko po, kung ganon hindi yun hayop. Aswang yun! Pareho kaming natigilan ni Isko sa sinabi ni nanay. Buong buhay ko, naririnig ko lang ang tungkol sa mga aswang. Hindi pa ako nakakakita. Kahit may kakilala akong nakaranas na nun, pero ng mga oras na yon biglang tumindi ang kuryosidad ko tungkol sa tinatawag nilang aswang. Oh, paring Tolits! Paring Tolits! Hindi ata ako narinig. Paring Tolits! Huy! Tommy! Kanina ka ba nandyan? Hindi, nasa tindahan ako ni Aling Melba kanina nung madaanan mo ko eh. Tinawag kita kaso hindi mo ako narinig. Kasi niisip mo ha, ang lalim niya na. Wala. Sus, wala daw. Sabihin mo na. Problema ba yan? Siguro. Oo, pwede na. Langya. Ba namang klaseng sagot yan?
yun? Tungkol kasi sa 3 binatilyong nawawala daw sa sarili. Yung 3 binatilyo? Yun yata yung hinatid ni Mang Teban kanina sa bahay. Mukhang sila nga. Masabi, ipapatingin daw sa albularyo. Nakakita raw kasi sila ng hayop tapos bigla na lang tumayo. Ay, siguro dahil sa sobrang takot kaya nawala sila sa katinungan, no? Pero okay na. Ginamot na sila ni Lolo Ingo raw eh. Binigyan din sila ng mga herbal na pampakalma. Mabuti naman kung ganun. Pero, paring Tommy, sa palagay mo, ano kaya yung nilalang na nagpakita sa kanila? Aswang kaya yun? Oo, yun yung sabi ni Lolo eh. Mga tawag dun, ano yun? Tupong-tupong? Oo, yun na nga. Tupong-tupong? Kaya raw tupong-tupong yung tawag sa mga yun kasi humahaba raw yung mga braso nun, saka mga binti. Tapos kaya nilang pahabain yung katawan nila na kasing taas ng mga puno ng niyog. Yun nga rin ang sabi ni Isko eh. Umahaba daw yung katawan ng aswang. Pero grabe naman, kaya ba nilang pahabain yung katawan nila? Ibang klase rin ano. Hindi ko tuloy alam kung matatakot ba ako o mamamangha. Loko-loko to. Nakakatakot yun, no? Aswang kaya yun. At wag mo nang pangaraping makakita nun, hindi ka makakatulog sa gabi. Babanguting ka talaga, sinasabi ko sa'yo. Magkasama kaming tumungo sa bahay nila noon dahil manghuhuli na naman kami ng kobra. Tuwing 2:00 ng hapon ay nagpupunta kami sa gubat para manghuli at 5:00 naman ang uwi namin. Sinasabi ko sa inyo ha, huwag na huwag kayo magpapagabi. Lalo na't may 3 binatilyo ng nakakita ng aswang. Ay, oo na nga, Pulo. Paulit-ulit naman eh. Ow! Aray! Aray naman, Pulo. Paano po nakampas ng dyaryo? Ay talaga masasaktan ka kapag sinagot mo pa ulit ako ng ganyan. Ayaw mo bang pinapaalalahanan ka? O sige, magpagabi ka doon sa gubat nang ikaw naman ay pakitaan ng aswang. Si Lolo naman eh. Ikaw naman kasi. Sige po, Lo. Alis na po kami para makarami kami ng huli. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi na po kami magpapaabot ulit ng dilim sa daanan. O sige. Lakad na. Mag-iingat kayo ha. Pagsapit ng 4:00, iisa pa lang ang nahuhuli namin ni Tony. Pero dahil hindi na kami pwedeng abutin ng dilim sa daan, napagpasyahan naming umuwi na. Kaso halos kalahating oras na ang lumipas, ay hindi pa rin kami nakakalabas ng gubat. Oh, ba't kuminto? Wala. Tommy, mukhang pakiramdam ko pinaglalaruan yata tayo. Napansin mo rin pala? Akala ko ako lang eh. Ngayon ako pa nakikita ilang beses na nating nadadaanan tong puno na to eh. Tignan mo, nilagyan ko pa ng marka para makasigurado. Nalinti ka na. Kung babalik na rin kaya natin yung mga suot natin. Sabi ni Lolo Ingo, di ba? Kapag napansin natin na pabalik-balik tayo sa dinadaanan, kailangan natin balik na rin yung mga damit. Baka kasi mamaya pinaglalaruan lang tayo na tikbalang eh. Sige. Pero, tumalikod ka. Harap ka dun. Dito ako. Ang salipan ha. Anak ng tinapay ka talaga oh. Mangilabot ka nga sa pinagsasasabi mo. Hindi ko ugaling manilip ng katawan ng kapwa ko macho no. Ang sus, ang kapal macho raw. O bakit totoo naman ah? Oh, tignan mo oh. Che, baliktarin mo na nga yung damit mo. Harap na dun. Bilisan mo. Malapit lang dumilo mo. Huwag kang malinilip ah. Pag nakita ko talaga sinisilipan mo ko, iisipin ko na talagang nababakla ka sa akin. Oh, ikaw pala yung nagbabalat bayawak sa atin eh. Sige na nga, bilisan mo na rin ha. Pagkatapos naming baliktarin ang mga damit namin, nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi nagtagal, nakalabas din kami ng gubat. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ng matatanda tungkol sa mga nilalang na mahilig makipaglaro sa mga taong naliligaw sa teritoryo nila. Salamat nakalabas din. Alam ko, abutin tayo ng dilim din sa gubat eh. Akala ko rin eh. Pero bilisan pa natin kasi malayo pa yung lalakarin natin. Malapit na lumubog yung araw.
Yari na naman tayo nito kay Lolo Ingo kapag ka nagkataon na mahuli tayo sa pag-uwi. Pero kahit gaano pa namin bilisan ang paglalakad, inabot pa rin kami ng dilim. Pakiramdam ko mapuputol ng mga paa ko sa paglalakad. Pero dahil medyo malusog ang pangangatawan ni Tommy noon, wala akong magawa nang sabihin niyang magpahinga na muna kami. Teka lang, parang Tolits. Pwede pahinga muna tayo, mapagod na ako sa kalakad eh. Padilim na, Tommy. Doon ko na lang magpahinga sa bahay ninyo. Teka lang naman, parang mababali na yung pako eh. Bakit ikaw lang ba? Pareho lang naman tayo kaya tara na. Saglit lang kasi, 5 minuto lang naman eh. Kung di lang sana tayo nawala sa gubat kanina. Nakauwi na sana tayo ngayon. Umupo na lang din ako sa tabi ni Tommy para ipahinga ang mga paa ko. Nang makarinig kami ng mga kaluskos mula sa talahiban. Ilang metro mula sa pwesto namin. Hindi ko na lang pinansin pero kusa akong napatayo nang may tila asong lumabas mula roon. Medyo madilim na kaya hindi ko maaninag ng husto ang itsura nito. Tommy, mukhang kailangan na nating umuwi. Ha? Bakit? Tignan mo yung banda doon May aso. Parang aso lang eh. Naduwag naman to. Tignan mo kasi. Parang katulad dun sa hayop na sinasabi ng 3 binatilyo. Mapayat, tapos mahahaba yung mga paa. Naniningkit ang mga ni Tommy habang sinisipat ang asong nakatitig sa gawi namin. Maya-maya, tumayo si Tommy. Nanlalaki ang mga mata. Hindi malaman ang sasabihin. Walang niya, pre. Parang yun na nga yun. Halika na! Takbo! Takbo! Teka. Hintayin mo ako, Tommy! Bilisan mo, pre! Nandyan na! Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at lumingon pa ako para tingnan kung nakasunod talaga yung aso. Nang makita kong tumatakbo rin ito, kasunod namin, mas binilisan ko ang pagtakbo. Naunahan ko pa nga si Tommy. Ay! Mabilisan na talaga! Pare Tolits, teka lang! Hintayin mo ako! Oo, anak ng tinapay naman, uhoy! Huwag mo ako hawakan! Baka mamaya mataba pa tayo pareho sa ginagawa mo Hoy! Hintayin mo nga kasi ako. Dapat nga ako nasa unahan kasi babae nga ako eh. Ano? At babae ka dyan? Ikaw yata yung nababaling Tigilan mo nga ako. Bilisan mo na lang yung pagtakbo. Bahala ka dyan, basta dapat sabay tayo. Matadapa tayo, Tommy! Mas naman Ang sakit na tuhod ko sa kasiko ko. Sinabi ko nga sa'yo matatapa tayo anong nakakatawa dyan? Kasi yung brief mo. May nakaburdang pangalan sa likod, pre. Ano? Sorry na. Hindi ko naman alam na short mo pala yung nakawakan ko eh. Agad akong napatayo para hatakin pataas ang short kong nahila pala ni Tommy nang madapa kami. Muntik pa naming makalimutan ang tungkol sa humahabol na aso dahil sa nangyari. Nang tumingin kami sa likuran, wala na roon ang aso. Nasaan yun? Wala na. Huwag mo na nga hanapin. Buti nga nawala na Paano kung nalapa tayo dahil sa ginawa mo? Hindi patay tayo. Naku naman tara na nga. Hindi tayo nayari sa aso pero mayayari naman tayo kay Lolo Ingo dahil ginabi na naman tayo. Tulad ng inaasahan, sinalubong na naman kami ni Lolo Ingo ng katakot-takot na sermon pagdating sa bahay. Papaluin pa sana niya si Tommy ng dyaryo, pero nang sabihin naming may nakita kaming hayop na katulad ng nakita ng mga binatilyo,
natigilan siya. Ano ka mo? Nakita ninyo yung aswang? Hindi naman po namin nasiguro kung aswang nga talaga yun eh. Pero baka ganun na ganun yung itsura na sinasabi ng mga binatilyong nawala sa Katinoan eh. Tsaka nawala po kami sa gubat kaya padilim na nung makalabas kami dun. At napaglaruan pa pala kayo ng mga engkanto at tipbala sa gubat. Mabuti na lang. Hindi kayo hinabol ng aso hanggang dito. Mayari sana yan sa akin. Buti nga po kusa rin siyang umalis eh. Akala talaga namin ni paring Tommy katapusan na namin. Nadapa pa nga kami nung hinahabol kami ng hayop na yun eh. Ay nako. Mabuti na lang at hindi kayo napano. Kayo talaga mga bata kayo, oo. Oo nga po eh. Paglingon namin bigla na lang nawala eh. Natakot yata sa brief ni paring Tolits na may burda. Uy! Ikaw talagang tumasita ka. Makaalis na nga rito. Pang-asar ka lang eh. Bakit naman kasi may burda ng pangalan mo yung brief mo? Natakot ka bang may kumuha niyan? Hindi naman papatusin niya kasi maluwag na. Buti na lang, di sumama kanina yung nahila ko yung shorts mo eh. Talaga. Hoy Tomasita, ikaw talaga bata ka. Kung mga asar ka lang kayang hilito, akala mo, hindi butas-butas yung pangibaba mo. Sa linggo, pumunta kayo sa bayan, mabili nga kayo ng mga bago ninyong panloob. Abay, nagdadalagat binata na kayo. Hindi dapat nagtitiis sa ganyang panloob, hoy. Oh, grabe naman to si Lolo. Tinawag na nga akong Tomasita. Sinabi pang dalaga ako. Pasimple na lang akong natawa sa sinabi ni Lolo Ingo. Ayaw na ayaw kasi ni Tommy na tinatawag siya sa totoong pangalan niya. At mas lalong ayaw niyang tinatawag siyang dalaga. Pag uwi ko naman sa bahay, sermon din ang sinalubong sa akin ni nanay. Angelito! Ginabi ka na naman. Ikaw talagang bata ka, wala ka ng kadala-dala. Gusto mo ba talagang mapahamak? Pasensya na po. May nangyari lang ho kasi kaya ginabi kami ng uwi ni Tommy. Nangyari? Totoo ba yan o gumagawa ka na naman ng rason para hindi matuloy ang galit ko? Totoo po, Nay. Kahit itanong niyo pa po kay Tommy kung ano talaga nangyari sa amin kanina. Pareho lang po yung sasagot namin. O sige na, sabihin mo sa akin kung bakit ginabi kayo ulit ng uwi. At ayusin mo yung sagot mo ha. Tatandaan ko bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Kapag tinanong ko si Tommy at iba ang sagot niya, malilintikan ka talaga sa akin. Umupo muna ako sa kawayang upuan bago ko sinimulan ang pagkukwento kay nanay. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Wari minememorya ang bawat salitang sinasabi ko. Ikinuwento ko ang lahat mula sa pagkaligaw namin sa gubat, sa pagbabaliktad ng damit namin ni Tommy, hanggang sa paghabol sa amin ng payat na asong may mahahabang binti. Sige, palalampasin kita ngayon. Pero bukas na bukas, kapag tinanong ko si Tommy at iba ang sinagot niya, hinding-hindi na ulit kita papayagang manghuli ng kobra sa gubat. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, pero Nay, pwede po bang bilan niyo ako ng bagong panloob? Kasi naman Nay, bakit niyo po binuborda ng pangalan ko yung mga panloob ko? Nakita tuloy ni Tommy. Ano? Nakita niya? Paano namang nakita yun? Kanina po kasi nung hinabol kami ng asong payat, nadapa kami. Nahila niya pababa yung short ko kaya yun. Oh, Nay naman oh. Huwag niyo nang pagtawanan. Ginagawa niyo naman akong payaso eh. Pasensya na. O siya, tara na sa hapagkainan at lumalamig yung luto ko. Kinabukasan, balitang-balita na naman sa buong baryo ang bangkay ng isang lalaking nasa edad 30 na nakita sa bukid ni Mang Efren. Dahil sa kuryosidad, nagpaalam ako kay nanay na bibili lang ng pandesal. Pero ang totoo, balak kong puntahan ang lugar kung saan nila nakita ang bangkay. Pagkarating ko,
Maraming taong nagkukumpulan. Nakikisiksik na lang ako para makita ko kung ano ba talagang nangyayari. Oh, pare Tolit, salita ka rin pala. Narinig ko kasi yung usapan na may dumaan daw kanina sa bahay na may bangkay daw. Tapos nakita dito. Pagkasismoso ka pala talaga, no? Pero parang Tolit, sa tingin mo, siya kaya talagang patayin ng lalaki? Hindi ko alam. Parang wala naman kasi siyang sugat eh. Tingnan mo, dilat na dilat yung mga mata. Mas angkop pa nga sabihin na parang inatake sa puso yan kaya namatay. Sabagay, tama ka rin eh. Pwede rin namang nadula siya habang pauwi dahil sa kalasingan. Tapos nabagok yung ulo. Kaya wala tayong makitang dugo sa labas. Nasa loob pala kasi yung pagdurugo. Na internal hemorrhage. Di ba mas delikado yun? Paano mo naman nasabing lasing yan? Inamoy mo ba? Inamoy ko panira ka ng mood eh. Siyempre hindi. Kadiri naman to. Iniisip ko lang. Di ba mga posibleng cause of death? Ito naman. Napaisip din ako sa sinabi ni Tommy. Parehong posible ang mga naisip naming dahilan ng pagkamatay ng lalaki. Pero nakakapagtaka na dilat ang mga mata niya. Para bang may nakita siyang nakakatakot. Baka dahil doon kaya inatake sa puso. Ilang sandali pa, dumating ang mga otoridad para suriin ang bangkay. Ngunit naagaw ang atensyon ko ng isang dalagang nakatanaw sa gawi namin mula sa di kalayuan. Pare Tolits! Hoy! Ha? May sinasabi ka ba? Alang yan naman. Kanina pa ako nagsasalita dito, saan ka pa nakatingin? Wala. Nandito rin kayo. Obvious ba? Alam mo Tommy, konti na lang iisipin ko may gusto ka sa akin eh. Lagi ka kasing nababanas kapag kaharap mo ako. Sa nakakabanas naman talaga yung pagmumukha mong payatot kay. Tapos saksakan ka pa ng hangin. Buti nga, di ka natatangay eh. Alam ko naman yung pagtataray mo, paraan mo lang yan para magpapansin. Hindi mo ba alam? The more you hate, the more you love. Pwede ba, Isko? Lumayo-layo ka nga sa akin. Baka hindi kita matansya, nakakapikon kay. Payatot ka na nga eh, nakakapikon ka pa. Pre, alam mo, ha? Tigilan mo kung masasapa ko to. Ay nako, tinapay mo pa talaga ako. Bahala ka kayong dalawa dyan. Halis na ako ah. Napaalam ko kay nanay, bibili lang ako ng pandesal eh. Abat! Huy! Sama ako! Bahala ka dyan. Mag-aalas 12 pa lang ng tanghali ng araw na yon nang tumuloy ako kay na Lolo Ingo. Habang naglalakad ako papunta ron, nakita ko na naman ang babaeng nakita ko nung umaga sa bukid ni Mang Efren. Naglalakad siya papunta sa niyugan na dinaraanan. Imbis na pairalin ng kuryosidad, ipinagkibit balikat ko na lang yon. Ay, parang Tolit, sa kaga mo naman. Nananghalian ka na ba? O tara, kain tayo. Sakto, pinritong galunggong ulam namin. O, di ba paborito mo to? Naks, alam na alam ah. Siyempre. Ito naman, uhugin pa lang tayo nun. Kaibigan na tayo eh. Baliw, anong uhugin ka dyan? Ikaw lang yun hoy. Siya, makikikain na ako rito ha. Sabi nga nila, masamang tanggihan ng grasya. Nga pala, nasan si Lolo Ingo? Doon sa likod ng bahay. Teka lang, tawagin ko para makakain na tayo. Habang naghihintay ako sa sala, parang may nakamasid sa akin. Pasimple kong inilibot ang paningin ko. Nang tumapat ang tingin ko sa puno ng nang sa kabilang daanan, may nakasilip mula roon. Nang makita niyang nakatingin ako, bigla siyang nagtago sa likod ng puno. Napakunot ang noo ko sa pagtataka kung sino yun. Lalabas na sana ako para puntahan siya nang tawagin ako ni Tommy. Oh, pre! Kaya na tayo! Ito si Lolo Ingo! Sige. Anong sausawan? Toyo na may kamatis at sibuyas tapos inigahan pa ng kalamansi. Uy, sarap. Kayong dalawa, may kasalanan pa kayo sa akin. Po?
Wala ba kayo natatandaan? Hindi din yun naaalala. Lo, mamaya na kayo manermon. Kalma. Ay muna tayo. Makalma na yung sigmura ako sa gutom eh. Tsaka takam na talaga ako eh. Sige, damihan mo ang kain at magtutuos tayo pagkatapos. Grabe naman, nanakot pa talaga. Pagkatapos naming kumain, saka kami muling tinanong ni Lolo Ingo tungkol sa kasalanan kuno namin. Napapikit ako ng mariin nang maalala ko ang sako na pinaglagyan namin ng kobra kahapon. Sa sobrang pagkataranta, hindi na namin naalala pang dalhin yon dahil mas inuna naming makatakas mula sa payat na asong humahabol sa amin. Pasensya na po, Lo. Nataranta po talaga kami. Saka buti na nga lang wala nangyaring masama sa amin eh. Parang binalikan pa namin yun tapos napahamak kami, di ba? Kinukonsensya mo ba ako, ha? Batang to, hindi ko naman sinabing balikan nyo yon. O siya, huwag ninyong kakalimutan mamaya yung huli ninyo. May sayang naman. Opo. At saka 1 oras na kayo dapat nasa gubat. May uhuli o wala, umuwi kayo kagad. Maliwanag ba? Sinunod namin ang bili ni Lolo Ingo. Mabuti na lang nadaanan pa namin yung sako na may lamang kobra sa lugar kung saan kami nagpahinga. Kaya kahit wala kaming bagong huli ng araw na yon, may naiuwi pa rin kami kay Lolo. At habang naglalakad kami pa uwi, may naramdaman na naman akong nakamasid at sumusunod sa amin. Pasimple akong nagkunwaring natisod para magkarason akong lumingon at tingnan kung sinong sumusunod. Aray! Oh, ayos ka lang? May kasi sa dinaraanan mo. Pagod na kasi ako eh. Pareho lang naman tayong pagod ah. Oh, ala, nalinti ka na. Oh, bakit? Nabigtas yung tsinelas ko. Ay, naku naman oh. Bumili ka na kasi ng bago, pudpud na yan oh. Uy, pudpud lang to no, hindi pa butas. Ibali na nga, ayusin ko na lang to sa bahay. Lalagyan ko na lang siguro ng alambre. Pag-angat ko ng tingin, may nakita na naman akong nagtago sa talahiban. Naningkit ang mga mata ko sa pagtataka kung sinong sumusunod sa amin. Imposibleng yung payat na aso na yun. Kung siya nga, hindi na mag-aabala pang magtago yun dahil hahabulin talaga kami. At hindi pa lumulubog ang araw, kaya imposible ring may lalabas na aswang. Teka lang, parang Tolits, may napapansin ka ba? Ha? Anong napapansin? Para kasing may nakasunod sa atin eh. Parang wala naman eh. Hindi ko alam kung bingi ka ba o manhid. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya at binilisan ko na ang paglalakad. Ayokong dagdagan pa ang takot niya, kaya nagkunwari akong walang nararamdaman. Isa pa, hindi pa naman lumalatag ang dilim kaya panatag ang loob kong hindi aswang ang nakasunod sa amin. O mabuti maaga kayo nakauwi. O kumusta? Nakarami ba kayo ng huli? Paano naman mo kami makakarami? 1 oras lang binigay niyo sa amin. Ang totoo po, wala po kaming huli ngayon. Pero ito po yung naiwan namin kahapon. Mabuti na lang nadaanan pa namin kaya may nauwi kami kahit papano. Ayos na to. Ang mahalaga naman may nauwi kayo eh. Pero Lo, paano nyo nga pala ginagamit yung dugo ng kobra sa panggagamot? Bakit? May plano ka bang manggamot? Ako? Wala, hindi po. Nagtatanong lang ako kasi curious lang po ako. Maraming sakit ang kaya pagkiligin at dugo ng kobra. Iyo, tulad ng sakit sa balat o kaya sugat. Panlaban din ito sa laso na kagat ng ahas. Meron din namang ginagawa itong pampalakas sa katawan. Pero may iba pa akong pinaggagamitan ito. At yun ang hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Habang sinasabi yun ni Lolo, napansin kong nakatingin siya sa labas ng bahay sa gawi ng puno ng anonang. Muli may taong nagtatago sa likod nun. Hindi ko alam kung may hinala ba si Lolo Ingo kung sinong nararamdaman niya
Kaya hindi na niya sinabi sa akin kung saan pa niya ginagamit ang dugo ng kobra. Pag uwi ko naman, wala na akong naramdamang nakasunod sa akin. Hindi kaya si Tommy talagang sinusundan ng taong yun? Ay, sumusunod lang naman siya kapag kasama ko si Tommy. Hoy! Ay, kakagulat naman to. Bakit ka ba nanggugulat? Pasensya na. Nagsasalita ka kasi mag-isa dyan eh. O baka mamaya may nakikita ka dyang hindi ko nakikita. Ano? O, nakakakita ka na rin ng engkanto? Ano? Engkanto ka dyan. Uy, bawal ko bang kausapin yung sarili ko, ha? Uy, naku, weirdo mo talaga. Bukod sa bordado ng pangalan mo yung brief mo, nagsasalita ka pa na mag-isa. Ano? Paano mo nalaman na may borda yung brief mo? Secret. Kausapin mo ulit yung sarili mo. Uy! Anak na tinapay talaga, oh. Pwis talaga yun. Sige, tumakbo ka. Wala pa ka sana. Nang sumunod na araw, lumabas ang resulta ng autopsy sa lalaking nakita sa bukid ni Mang Efren. Alas 9 pa lang ng umaga, pinuntahan na ako ni Tommy sa bahay para sabihin ang tunay na sanhi ng kamatayan ng lalaki. Oh, Tomasita. Aba, ang aga mo naman, iha. Alika, gusto mo bang magkape? Grabe naman, Tita Shun. Tomasita talaga. At saka, iha. Aray! Sige, tawa pa. Eh bakit? Masama ba tumawa? Kung killjoy mo naman talaga, oh. Oh, Nay, nakita mo yun? Binatukan niya ako. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Ang tatanda nyo na para pa rin kayong mga aso't pusa. O sige na, asikasuhin mo na yung si Tomasita para pa akong labahin. Sabi naman si Nani. Oh, Tommy. Nga pala, bakit nandito ka nang napakaaga? Kasi lumabas na yung autopsy report eh. Ang sabi raw, wala na raw yung mga laman loob ng lalaki. Nakakapagtaka, di ba? Ano? Wala nang laman loob? Teka, paano naman nangyari yun? Wala namang nakitang sugat sa kanya, di ba? Yun na nga eh. Saka wala rin kahit anong bakas ng tahi sa katawan niya. Ni katiting na sugat, wala. Paano naman nawala yung laman loob nun kung ganun? Teka, alam na ba to ni Lolo Ingo? Oo, pinatawag siya ng pamilya ng lalaki. Naniniwala sila na baka hindi talaga yung katawan ng anak niya, kaya wala yung mga laman loob. Ang ibig mo sabihin, hindi yun ang katawan ng lalaki? Ha? Hindi mo alam? Yung pinapalitan ng puno ng saging yung katawan ng tao. Tapos yung totoong katawan, pwedeng kinuha na ng aswang o kung anong elemento, ganon. Yung puno ng saging, sa mata ng mga normal na tao, siya yung taong namatay. Kuha mo? Basta ganun. Mas lalo pang nilukob ng kuryosidad ang sistema ko dahil sa sinabi ni Tommy. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong nag-asikaso para makaalis na kami at mapuntahan si Lolo Ingo. Pagdating sa kanila, hindi pa siya nakakauwi kaya nagkwentuhan muna kami habang naghihintay. Makalipas ang mahigit 1 oras, dumating din si Lolo Ingo. Bakas ang pagod sa mukha. Oh, Lo, kumusta? Ayun, hindi sila makapaniwala sa natuklasan. Yung lalaking yun na biktima nga ng aswa, kinain ang kanyang laman loob. Po? Pero paano naman po nangyari yun? Wala naman po kasing sugat yung lalaki. At hindi po ba yung mga nabibiktima ng aswang, wakwak dapat yun dyan? Hindi isang uri lang ang aswang. May mga aswang na nakakakain ng laman loob kahit hindi wakwakin ang katawan. Katulad ng manananggal. Nakukuha nila ang bata sa sinapupunan ng buntis kahit hindi winawakwakan dyan. Ala, oo nga. Posibleng ganun yung nangyari. Pwedeng tinunaw ng aswang yung laman loob ng lalaki sa pamamagitan ng laway niya. Tapos sinipsip niya gamit yung mahabang dila. At isang uri lang ng aswang ang maaaring gumawa nun na walang iba kundi ang tupong-tupong. Pinapahaba nila ang bahagi ng katawan nila. Leeg, braso, binti, kahit ano pa yan para takutin ang biktima. Pagkatapos pahabain nila ang dila nila para pasukin ang katawan, tunawin ang laman loob at saka sipsipin.
Nahigit ang hininga ko sa mga sinabi ni Lolo Ingo. Kung ganon, mas dapat pala naming katakutan ang aswang na yon. Hindi biro ang kakayahan niya. Kaya ng araw na yon, hindi na talaga kami nagpagabi ni Tommy sa panguhuli ng mga kobra. Mabuti na nga lang at nakatatlo kami pagkalipas ng mahigit 1 oras sa gubat. Lumipas pa ang ilang araw at wala nang napabalitang na biktima ng aswang sa lugar namin. Pero nang pumunta ako kina Tommy isang Sabado, nagtaka ako nang makitang kinukumpuni nila yung bubong para bang binaklas ng malakas na bagyo. Maging ang dingding ng bahay ay parang kinayod ng matalim na bagay. Oh, nung nangyari sa bubong ninyo, Lolo Ingo? At saka ano to? Bakit parang may mga kalmot dito sa dingding ng bahay ninyo? Ay sumalakay kasi sa amin kagabi. Maaari mo ba tulungan si Tommy sa bubong? Kanina pa kasi sa akyat manaog eh. Alam mo naman ang kaibigan mo niya takot sa matataas. Ah, grabe naman po. Sige po, wala pong problema. Oy, paring Tommy! Baba ka na raw dyan, sabi ni Lolo Ingo. Baka imbis na umaayos, lalo pang masira dahil sa kabigatan mo. Ba't nakuha pa talaga nitong mang asar no? Lo, ano pala yung sumalakay sa inyo kagabi? Huwag niyo sabihin aswang ha. Gano'n na nga. Aswang nga iyo. Natigilan ako sa sinabi ni Lolo Ingo. Unang pumasok sa isip ko, yung taong nagmamanman sa bahay nila simula pa nun. Alam kong masama ang mambintang, pero kahit sino naman iisipin ng ganon. Lalo na't mukhang siya lang ang may balak sa kanila. Pero Lo, bakit naman po kayo susuguri ng aswang na yun? Posible kayang yung sumalakay sa inyo kagabi, siya rin yung pumapatay dun sa mga lalaking nabibiktima dito ng mga nakaraan. Posible. Marahil kaya siya sumugod ay para maghatid ng isang mensahe. Mensahe? Ngunit imbes na sagutin ang tanong ko, marahan lang siyang napabugahan ng hininga, saka inabot sa akin ng panali at alambre. Hindi ko na siya kinulit pa at umakyat na lang sa bubungan gamit ang hagdan para kumpunihin ang sira. Hindi naman mahirap yon dahil nipa lang ang bubong nila at papalitan lang ang ilang nakalbong piraso. Pero hindi lang pala doon nagtatapos ang pag-atake ng aswang kina Lolo Ingo. Pagkalipas ng ilang araw, nadatnan ko ulit na sira na naman ang bahay nila. Mukhang hindi na talaga ako tatantanan ng aswang na yon. Kaya kayong dalawa mag-iingat kayo palagi. Hindi ko rin kayo pwede patigilan sa pagkuha ng mga kobra dahil napakahalaga na pagkagamitan ko ng dugo nun. Lalo pat mukhang may ibang binabalak ang tupong-tupong na yon. Pero mukhang di na tayo ligtas dito sa bahay, Lo. Tama po si Tommy, Lo. Ano kaya kung dun muna kayo sa amin? Sigurado akong ayos lang kay nanay kung makikituloy muna kayo. Gustuhin ko man iho pero hindi pwede. Mahalaga ang obligasyon ko na hindi ko kayang pabayaan. Na huwag kayong mag-alala kahit ilang beses pa niyang sirain ang bahay namin. Hindi pa rin siya makakapasok dito dahil sa proteksyong inilagay ko. Hanggang isang gabi, may narinig akong kumusyon sa labas ng bahay. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko ang mga taong may bitbit na mga sulo at pinatulis na kawayan. Ang iba naman may dalang mga itak, punyal at buntot pagi. Oh, ano yung ingay na naririnig ko galing sa labas? Nay, tingnan niyo po oh. Ang daming tao. May mga dala silang sulo. Para bang may balak silang sulugin. Oo nga no, sana makayo papuntay ang mga yan. Teka, si Isko yun ah. Sandali lang po eh. Tatanungin ko lang siya. Oy, Isko! Excuse lang po. Sandali, makikiraan. Isko! Oh, Angelito! Bakit? Saan punta ng mga tao? Bakit pala kasama ka sa kanila? Sabi nila, may nakita raw ng aswang. Nung habulin ay tumakbo papunta sa bahay nila Mang Efren. Kaya ang hinala baka si Mang Efren yung aswang eh. Lalo na't sa bukid nila nakita yung bangkay ng lalaki nung nakaraan. Ha? Dahil lang doon? Iisipin na nila kagad na si Mang Efren yung aswang? Ang bait-bait na tao nun eh.
Hindi porket mabait sa labas. Wala nang tinatagong kasalanan, no? Malay mo, nagpapakitang tao lang yun para hindi pa ginalaan. O sige na, alis na kami. Papasok na sana ako sa bahay nang mapakunot ang noo ko sa napansin ko kay Isko. Pero nang tawagin ako ni nanay, binaliwala ko na lang at pumasok. Kinabukasan, maaga pa lang kumalat na ang balita sa buong baryo. Si Mang Efren daw ang aswang. Mas lalo pa raw itong napatunayan nang malamang wala na siya sa bahay. Hinala nila, umalis na para hindi masukol ng mga tao. Pero duda pa rin ako si Mang Efren nga talaga yung aswang. Kasi tahimik na tao yun eh. Mabait saka matulungin. Lalo na sa mga nangangailangan. Kaso kahit ano pang sabihin mo, buna sa isip ng mga tao na siya ngayong aswang. Ang makakapagbago lang nun ay kung may iba pang taong mapagbalingan ng paratang. Teka, uy, ayun, may cobra doon. Tara, bilis. Mukhang swerte tayo ngayon ah. Pangapat na yun kung mauuli natin. Dahil sa kasabikan sa panguhuli, hindi na naman namin na malayang mag-aalas 6 na pala. Lakad takbo na ang ginawa namin para mabilis makalabas ng gubat. Padilim na nang mapadaan kami sa niyugan at tulad ng mga nakaraang araw, may naramdaman ulit akong nakasunod. Paglingon ko, nandun na naman ang isang asong payat nakatunghay sa direksyon namin. Utik, ayun na naman siya. Toby, takbo! Walang kakakilito, hintayin mo ako! Bilisan mo, Toby! Hintay! Nandiyan na siya, bilisan mo! O ano na naman binabalak mo? Kung hawakan mo na naman ako sa dabit para mauna ka, huwag mo na ituloy kapag tayo nadapa ulit eh. Tila bumagal ang oras. Wala na akong nagawa kundi mapapikit habang hinihintay ang paglagapak. Kinapitan na naman kasi ako ni Tommy kaya pareho kaming nadapa. Pagmulat ko, una kong nilingon ang aso at napasigaw ako nang makita kong tumayo ito na parang tao. Anak ng tinapayo, Toby! Yung aso, tumayo! Ano? Nalunti ka na. Tayo, bilis! Bilisan mo ang hilito, nandyan na siya! Teka, tama ba yung narinig ko? Tumatawa yung aswang. Ano? Sabay kaming napalingon ni Tommy at sinipat ng maigi kung sino yon. Nang makilala ko, naikuyom ko ang kamay ko. Si Tommy naman biglang sumugod at walang habas na nagpakawala ng malakas na sapak sa mukha niya. Aray! Ikaw talaga kahit kailan napakamasona mo. Ang sakit mo na! Igunggong ka pala eh! Sa tingin mo, sinong hindi magagalit sa ginawa mo? Dito mo lang dami na nangyayari sa baryo na isip mo pang manakot? Paano kung may sakit kami sa puso tas inatake kami? Sisina naman yung aswang pero ikaw lang pala yung dahilan? Hoy, madami mo kagad sinabi. Daig mo pa yung bunganga ng nanay ko. Bakit mo ba naisipang manakot ha? Hindi mo ganyan ginawa mo. Tingnan mo, nagalusan na pa kami oh. Nadapa tuloy kami kakamadaling tumakbo. Tapos tatawanan mo lang kami. Pasensya na, hindi ko naman intensyon takutin kayo eh. Hindi mo intensyon pero imbis na tawagin kami at sabihin ikaw yan. Nagpanggap ka pang aso at hinahabol kami. Tara, sumamang sa amin. Iaharap ka namin kay Lolo Ingo para... Hoy! Saan ka pupunta? Isko! Oh, ano nangyari dun? Bayon ko, bigla na lang tumakbo eh. Pag-uwi namin, hindi lang sermon ang inabot namin, kundi tig-3 palo ng dyaryo sa braso. Ramdam namin ang gigil ni Lolo Ingo. Pero alam kong takot lang din siya sa pwedeng mangyari sa amin sa labas. Buong loob kong tinanggap ang mga palo at sermon niya. Lo! Huwag ka na magalit. Wala naman nangyari sa amin eh. Saka ito, 4 yung nahuli naming kobra. At aanin ko naman yung cobra kung may nangyari na naman sa inyo sa gubat, ha? Ay naku, buo na ang desisyon ko. Huli na tong panguhuli ninyo.
Ibang tao na lang ang uutusan ko manghuli. Pero lo, sayang naman po kasi yung bayad eh. Kailangan ko po yun para makatulong kay nanay sa gustusin sa bahay. Kahit hindi kalaki yan, malaking tulong po yun. Pero hindi mababayaran ng barya-barya ang buhay mo, Angelito. Sige na, umuwi ka na. O, ito ang bayad. Dinagdagan ko na yan para huli na rin naman na to eh. Aaminin kong nalungkot ako sa desisyong yun ni Lolo Ingo. Pero naiintindihan ko ang pinanggagalingan niya. Habang pauwi ako, nakita kong muli ang babaeng namataan ko noon sa bukid ni Mang Efren. Mabilis siyang tumakbo papasalubong sa akin. Sa likuran niya, may mga taong may dalang sulo at pinatulis na kawayan. Para bang tinutugis siya. Nang makita niya ako, nilapitan niya ako tinawakan sa braso na ikinagulat ko. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ah? Teka, bakit? Nakikiusap ako sa'yo, tulungan mo ako! Nag-isip ako kung tutulungan ko ba ang babae, pero ilang sandali na lang ay maaabutan na siya ng mga tao. Pikit mata ko siyang hinawakan sa braso at hinilang patakbo. Hindi ko alam kung saan dadalhin basta tumakbo ko hanggang dalhin na lang ako ng mga paa ko sa bahay ni na Lolo Ingo. Tao po? Lolo Ingo? Tommy? Oh, Tomasita, apo. Ba't parang boses na Angelito yun ha? Pakibuksan nga ang pinto. Po? Ayoko nga. Kanina pa umuwi si paring Tolits. Baka mamaya aswang yan na nagpapanggap lang at ginagaya yung boses niya eh. Ano akala mo sa akin? Papahaba kita. Si Angelito yan nasa labas, sigurado ako. At saka hindi naman kumukulo tong lakis ko eh. Hindi aswang yan. Hindi na pagbuksan mo na. Pagkabukas ni Tommy ng pinto, pumasok ako habang hawak ang babae sa braso. Nanlaki ang mga mata niya. Itinuro pa ang babae. Tapos binalingan ako at hinampas sa balikat. Aray ko naman, Tommy. Ba't ka nangahampas? Hoy, ikaw pa rin Tolit. Sino yung kasama mo ha? Huwag mo sabihin, nobya mo yan at tinatanan mo na ha. Kaya kayo nandito para magtago. Ano? Tommy naman, parang hindi mo ako kilala. Wala akong nobya, no? At saka, hindi ko rin kilala tong babae. Eh, ba't mo dinala yan dito? Teka. Sino yung kasama mo? Uy, ano nga ulit pangalan mo? Magandang gabi ho. Ako si Carlota. Carlota? Parang pamilyar ang pangalan ha. Anak po ako ni Efren. Yung pinaghihinala ang aswang ng mga taga-baryo. Hindi ako makapaniwala. Akala ko mag-isa lang si Mang Efren sa buhay. Noon ko lang din nakita ang babae, kaya wala akong ideya na anak pala siya ni Mang Efren. Kung ganun, kaya kanila hinahabol dahil alam nilang anak ka ni Mang Efren? Ganun na nga. Eh bakit hindi mo man lang alam na anak ka pala ni Mang Efren? Hindi naman po talaga ako nakatira dito eh. Simula nang maghiwalay yung mga magulang ko, hindi ko na nakakasama si tatay. Kaya ako nandito para pumuslit at makasama siya. Eh bakit nakita kitang papunta sa gawin ng gubat nung nakaraan? May ginawang kubo si tatay sa dulo nun at dun siya nagtatago. Pauwi na po sana ako nang makita ako ng mga tao eh. Ngayon hinahabol na nila ako. Naniniwala akong hindi kayo aswang. May hinala ako kung sino siya. Kaya lang hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Wala pa akong sapat na pruweba. Pero gumagawa na ako ng paraan para masukol siya. Kapag nangyari yun, maaabswelto na kayo ng tatay mo. Ilang sandali pa, narinig namin ang ingay ng mga taong tumutugis kay Carlota. May isang mama ang kumatok. Nagtanong kung nakita raw ba namin ang babaeng aswang. Sa tingin mo ba gagawin rito ang babaeng yun? Lalo na't sinabi niyong aswang siya. Ba't takot niya lang sa akin kung ganon? Sige na, hanapin niyo na ron. Matutulog na kami ng apo ko. Paring Tolits, nakita mo rin ba si Isko?
Oo, simula pa nung nakaraan, lagi ko siyang nakikitang kasama ng mga taong tumutugis sa mga pinaghihinalaan nilang aswang eh. Tapang-tapangan talaga yung payatot na yun eh, kahit kailan. Naku. Siya. Iwan ko muna rito si Carlota ha. Lolo Ingo, kailangan ko munang umuwi. Baka nag-aalala na si nanay dahil gabing-gabi na po eh. Sige. Ay, mag-ingat ka sa pag-uwi. Sa tansya ko, nasa 8:00 na ng gabing yon. Kaya binilisan ko ang paglalakad. Bigla akong napatigil nang makita ko ang isang hayop. Asong payat, mahabang bias at namumulang mga mata na animoy umiilaw sa dilim. Nilukob ng takot ang dibdib ko. Sigurado kong hindi lang yun ordinaryong aso. Anak nang, huwag ka lumapit sa akin. Sinasabi ko sa iyo, huwag ka magtatangka. Walang iya ka, ayoko pa pamatay. Lumayan mo ako, Alibaw. Tumayo ka sa binatang yan, aswang! Tatakbo na sana ako pabalik kina Lolo Ingo nang may pamilyar na lalaking sumulpot mula sa likuran ng aswang. Sa tulong ng sinag ng buwan, nakilala ko si Mang Efren. Malakas na umatungal ang aswang nang sabuyan siya ni Mang Efren ng asin. Pagkaraan, hinugot niya ang isang patalim mula sa kaluban na nakatali sa bewang. Mang Efren? Pasalamat ka, tabutan kita. Dahil kung hindi ako namatay, baka natulad ka na sa lalaki na tagpo ang patay sa bukirin ko. Grabe naman ho kayo. Natatakot na nga ako. Lalo niyo pa akong tinatakot. Yan ang isa sa pagkakamali mo. Sa ganitong sitwasyon, hindi dapat pinapairal mo ang takot. Kapag naamoy ng nilalang na yan na natatakot ka, lalo ka niyang pupuntiryahin. Napalunok na lang ako sa sinabi ni Mang Efren. Pinigil ko ang panginginig ng kamay ko habang hawak ang pangontrang ibinigay niya. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na hindi dapat matakot. Hindi ako nag-iisa. Nag-focus ako sa labanan. Ilang sandali pa, narinig ko ang malakas nitong angil. Maganda ka, iho. Payat lang yan pero malakas rin yan. Teka. Mang Efren, tumatakas siya. Ano pang hinihintay mo? Habulin na natin! Ano ba itong pinasok ko? Wala na akong nagawa kundi sundan si Mang Efren at yung nilalang. Pagdating sa niyugan, bigla na lang naglaho ang aswang. Madilim. Ang tanging tanglaw namin ay ang malamlam na sinag ng buwan. Hindi talaga namin nahanap ang nilalang. Nakakatawa. Nagagawang paglaruan ng iisang aswang ang buong baryo. Inilipat niya ang atensyon ng mga tao sa iisang walang kasalanan tapos ito tayo. Hinahabol ang tunay na salarin. Tuso talaga ang mga aswang na kagaya nila. Alam ko na po ang totoo. Una pa lang, hindi ako naniniwalang aswang kayo eh. Gaya ng sinabi ng iba, kahit gaano karami ang kabutihan mo, isang pagkakamali mo lang, magbabago ang tingin nilang lahat sa iyo. Bakit kaya napakadaling manghusga ng mga taong hindi pa nila alam ang katotohanan? Ay, siya nga pala, si Carlota. Nandun kila Lolo Ingo. Si Carlota? Bakit naman? Nasalubong ko siya kanina eh. Hinahabol siya ng mga tao kaya dinala namin siya dun kila Lolo Ingo. Imbis na hanapin ang aswang, nagpasya na lang kaming magtungo kina Lolo Ingo. Marahil kapag nakita ng mga tao na kasama ni Mang Efren ang matandang albularyo, hindi na nila ito paghinalaan at maibabaling na ang atensyon sa tunay na aswang. Sakto namang nasa tapat na kami ng bahay ni na Lolo Ingo nang masalubong ang mga taong naghahabol kay Carlota. Pagkakita nila sa amin, nagsitakbuhan silang palapit. Nandito na pala yung aswang. Pangilito, bakit kasama mo yan? Huwag mong sabihing nakikipagsabuatan ka rin sa isang aswang ha? Sinong aswang, iho?
Sino pa ho ba? Ito si Mang Efren. Hindi aswang ang tatay ko. At mas lalong hindi rin ako aswang. Pero kayo, ang dali niyong magparatang ng hindi man lang inaalam ang totoo. Nais ko lang sabihin sa lahat na nang nandito ngayon, hindi sila Mang Efren at Carlota ang aswang. Napatunayan ko na yun. Magkasama nga naming hinabol ni Mang Efren ang aswang kanina eh. At sa tingin mo ba maniniwala kami? Malay ba namin pinagtatakpan mo lang yan? O baka binigyan ka niya ng pera para magsinungaling? Kailangan mo ng pera, di ba? At kaya mo nagagawa yun dahil naaawa ka sa nanay mong halos magkanda kuba-kuba na sa paglalaba. Sa tingin ba? Ganun kababa ang tingin ko sa sarili ko? Hindi ako kayang bilhin na kahit anong pera, no? Papanig ako kung nasa ng tama. Bakit hindi na lang natin alamin kung narito nga ba ang tunay na aswang at kung sino nga ba talaga siya? O sige, alamin nyo na. Uwi na muna ako. Masyado ng gabi para pag-aksaya ng panahon yung mga walang kwentang ginagawa ninyo. Marami naman kayo dyan eh, kaya nyo na yan. Oh, talaga ba, Isko? Hindi ba't kasama ka palagi sa pagtugis ng aswang? Bakit ngayon mo pa naisipang umuwi? Ngayong malalaman na natin ang totoo. May kinatatakutan ka ba kaya gusto mong umalis? Walang niya. Pinagtutulungan niyo ba ako? O sige, magkampihan kayo lahat. Tignan natin. Pwes, para magkaalaman na, nakikita ba ninyo tong hawak ko? Para sa kaalaman ng lahat, ang laman ng boteng yan ay isang langis na babala. Malaman mong nasa paligid yung aswang pag kumulo yan. Dahil sa sinabi ni Tommy, nagbulungan ang mga tao. May naniniwala, may hindi. Sa isip ng ilan, baka dahil lang sa utang na loob ay kinakampihan ni Lolo Ingo ang mag-ama. Alam naman ng buong baryo na si Mang Efren ang tumulong noong maospital ang ina ni Tommy. Sakit na hindi kayang gamutin ng kakayahan ni Lolo bilang albularyo. Ngayon alam na natin na may isa lang sa atin ang aswang para mas mapatunayan kung sino siya. Kabasita, Eto na pulo. nasa garapong ito ang dugo ng kobra. Alam ng ilan na gamit ko ito sa panggagamot. Pero ang totoong dahilan kung bakit ako nagpapahuli ng mga yon, para sa pagpapatibay ng selyo ng kulungan ng lahing tupong-tupong. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Ang dugo ng kobra ang ginamit ko noon para selyohan ang lagusan kung saan ikinulong ang angka ng tupong-tupong na nambibiktima sa baryo natin. Napakagaling niya magpanggap at magtago. Pero ngayon magkakaalaman na. Marahang binuksan ni Lolo Ingo ang garapon ng dugo ng kobra. Hindi ko alam kung bakit napagawi ang tingin ko kay Isko. Pero napamulagat ako. Namumula ang kanyang mga mata. Kinusot ko pang mata ko. At mas lalo pa yung namula. Lumapit si Lolo at isinaboy sa kanya ang dugo. Peste ka, matanda ka! Bakit mo yung ginawa? Bakit? Napaso ka ba? Ang init! Ang katay! Pwiste ka talaga, matanda ka! Ano ginawa mo? Pinakita ko lang ang tunay mong pagkatao. Isko, ang bunso sa angka ng mga tupong-tupong. Pagsisisihan mo itong ginawa mo to sa akin! Pagsisisihan mo to, tanda! Kahit anong pagbabanta, hindi natinag si Lolo. Kumuha siya ng buntot pagi. Hinaplasan ng dugo ng kobra at iwinasiwa sa ere. Napaatras ang mga tao. Maya-maya, tuluyan nang nagbago ang anyo ni Isko. Humaba ang leeg, mga braso't binti, tumangkad na parang puno ng niyog sa sobrang taas. O ano, tanda? Masaya ka na? Natutuwa ka makita ako nagbago anyo? Pues, sulitin mo na. Papatay talaga kitang pakailamero ka. Lolo Ingo! Huwag mo siyang alalahanin, paring Tolits. Alam ni Lolo ang ginagawa niya. Pero ito, pangontra at sandata. Ah, sandata? Pangontra? Gets ko pero, sandata? Matibay ang baging ng makabuhay. Pwede mong gawing latigo yan. Haplasan mo ng dugo ng kobra. Pag nagkatsyempo, itatali natin sa kanya. O ito, haplas mo na, bilisan mo.
Sinunod ko si Tommy. Binuksan ko ang botelya ng dugo ng kobra. Ibinuhos sa baging ng makabuhay at ikinalat gamit ang kamay. Naghanda akong tumulong sa pagpuksa ng aswang. Nagsipaghanda rin ang mga tao. Pero isang kumpas lang ng mahahabang kamay ng aswang, natumba ang karamihan. Walang iya kang bata ka. Ikaw lang pala ang aswang. Nagawa mo pa ibaling sa amin ang sisi sa patayan dito. Unsa ka ba? Oo, ginawa ko yun para malis ang atensyon ng mga tao. Habang abala sila sa inyo, hahanapin ko kung sino ang ikinulong na matandang yan sa mga kalahi ko. Kaya ba iniligaw mo sina Tomasita at Angelito doon? Para pigilan silang magdala ng kobra sa akin at hindi maituloy ang ritual. Pasensya ka na, iho. Marami akong nakaimbak na dugo ng kobra. Kahit hindi makahuli ng kobra sina Tommy ng isang araw, may magagamit pa rin ako. Wala akong pakialam. At dahil nagkakaalaman na, mas mainam na patayin ko na lang kayong lahat. Tommy! Batiin mo si Carlota sa loob! Magtago kayo! Tutulungan ko pare Tolits. Carlota, pumasok ka sa bahay, bilisan mo. Akala mo ba makakatakas ka? Pues, nagkakamali. Pagyemas ka! Ang kamay ko! Sige, subukan mong galawin ang anak ko. Tatantarin ko yung braso mo at binti mo. Kung ako sa'yo, iho, sumuko ka na lang. Sundin mo na ang kalahi mo sa kulungan nila. Maaga pa para magbunyi, tanda. Baka ikaw ang isusunod ko sa mga ninuno mo. Sa gagawin ko sa'yo ngayon. Nagpakawala ng mabangis na atungal ang aswang. Saka mabilis na tumalon papunta kay Lolo Ingo. Mukhang aapakan niya ang matanda. Ngunit hindi ito natinag. Tila hinihintay ang pag-atake. Ikinumpas ng aswang ang mahabang kamay para pabagsakin siya. Pero mabilis na umilag si Lolo. Nagpambuno sila. Habang nalilingat ang aswang, umuslit ako papunta sa kanyang likuran. Paring Tolits, mag-ingat ka. Huwag ka maingay, Tommy. Tingnan natin kung anong epekto ng bagay na makabuhay na may dugo ng kobra sa'yo, aswang. Etong sa'yo! Ah! Walang iyakangin ito. Isa ka ba? Wisit, nadali yung binti ko. Ano pala naman ang bagay mo sa mahaba kong braso? Akala ninyo kaya niyo akong lahat? Matirang matibay mangangal. Masasabi mo pa ba yan kung sabay-sabay kami aatake? Mga kasama, sugod! Mga hangad talaga kayo mga tao. Mga mahihinang nilalang. Muling umatungal ang nilalang at hinawi ang mga tao. Nadaplisan ng apoy ng mga sulo ang kamay niya, pero baliwala lang. Hindi kami tumigil. Sabay-sabay namin siyang nilabanan hanggang sa hindi niya na alam kung sinong uunahin. Hanggang sa naglabas si Lolo Ingo ng isang espesyal na punyal. May ukit ng pangalan ng isang bantog na albularyo. Siya ang tunay na may-ari nito. Sisiguraduhin kong ito na katapusan mo, Isko. Kung sana pumayag ka na lang na makulong kasama ng mga kalahi mo, mabubuhay ka pa sana na matagal. Aanin ko ang buhay kung wala akong kalayaan gawin ang gusto ko. Kaya sige, magpatalon tayo. Hanggang sa isa lang ang matira sa atin. Karamihan sa amin ay sugatan na, pero walang sumuko. Alam naming malakas ang aswang, pero patuloy kaming sumusugod para pahinain ang depensa niya. Muling nalingat ang halimaw, kagyat na umikot si Lolo Ingo sa kanyang likuran. Efren, saksakin mo na siya sa dibdib! Ngayon na! Oo, mag-ingo! Oras na para pagbayaran mo ang mga atraso mo, Isko! Katapusan mo na! Sugatan na rin si Isko, kaya humina ang kilos. Mabilis na nilaslas ni Lolo Ingo ang mga binti ng aswang. Sumirit ang dugo at napaluhod ito.
Nagkaroon ng pagkakataon si Mang Efren. Sinaksak niya ang dibdib ng halimaw gamit ang sandatang hinaplasan ng espesyal na langis kontra aswang. Walang iya kayo! Mga pweste kayo! Ang mga masasamang aswang na kagaya mo, kailangan puksain. Hindi kayo nararapat sa mundong ito. Sa wakas, natapos na. Malaya na kami ng anak ko. Makakabalik na rin ako sa buhay ko. Nang hihina man, hindi nakalimot ang mga taong humingi ng tawad kina Mang Efren at Carlota. Dahil sa maling paratang, lalo na't muntik pang malagay sa panganib ang buhay ng inosenteng dalagang, nais lang naman ay makasama ang kanyang ama. Grabe! Alay mo yun? Si Sco pala talaga yung aswang. Kaya pala kapag nakikita natin yung aso, biglang nawawala tapos saka siya susulpot eh. Kaya pala, alam din niya na may burda yung salawal ko. Siya talaga yung humabol sa atin noon. Oh, si Carlota yun ah. Saan? Asus! Crush mo, no? Ano? Hindi ah. Hindi ba pwedeng gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya? Nagsasawa na kasi ako sa pagmumukha mo eh. Ganun. Nagsasawa. Eh kung kutusan kaya kita ha? Ka nga rito. Tigil ako sa'yo eh. Ayoko nga. Ano ba? Kung kailan napaka-amasonan mo na eh. Simula po nung una naming engkwentro sa aswang, ay mas naging malapit pa po kami ni Tommy sa isa't isa. At nang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral kami ng kolehiyo, doon na po tuluyang nagbago ang lahat. Sa ngayon po, pareho na kaming 71 anyos at magkasama pa rin sa buhay. Opo, kung iniisip niyong kaming dalawang nagkatuluyan, tama ho kayo. At hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang mga sinabi niya nung araw ng kasal namin, na hindi niya pagsisisiyang pinili niya ako bilang makakasama niya hanggang pagtanda. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko, Miss Soledad. Maraming salamat po sa pag-ere nito at salamat din sa apo kong si Nathan sa pagtulong sa aking maisulat ito. Muli, ako po si Angelito, lubos na gumagalang at more power sa inyong channel.